Binabantayan ngayon ng Department of Health ang napaulat na pagtaas ng kaso ng pneumonia sa Philippine General Hospital. Sa gitna niyan ng kumakalat na respiratory illness sa China dahil sa bakterya na nagdudulot ng binansagang walking pneumonia. May report si Sandra Aguinaldo. Wala ng pandemya pero ipinatutupad pa rin sa Kamuning Elementary School ang ilang COVID-19 protocols. Ang mga estudyante kailangan mag-face mask kapag may ubo o sipon. Yung isang grade 2 teachers, marami siyang absent na parang 10 na bata nagkasabay-sabay na may sakit. Kasi 'di ba, yung ubo sipon dahil din sa pabago-bago ng panahon natin, hindi mo mapapansin. Pero meron yung time na grabe yung ubo niya, malalim. Sabi ko, parang i-recommend siyang ipa-check up. Ayon sa Department of Education, wala namang pagtaas ng pneumonia cases na nauulat sa mga public schools pero patuloy itong nagbabantay. Sa gitna yan ang kumakalat na respiratory illness sa China dahil sa Mycoplasma pneumoniae bacteria. Nitong Martes, sinabi ng pamunuan ng Philippine General Hospital na may pagdami ng kaso ng pneumonia sa ospital. Full spectrum po, mula infant hanggang matanda po. No? Kaya yung pediatric ward din po namin, marami naka-intubate at marami rin po sa emergency room na mga naka-intubate na bata. Sabi ng Department of Health, hinihintay pa nila ang ulat ng PGH kung bunsod ng Mycoplasma pneumoniae bacteria ang mga kaso. Ito raw ang bakteryang nagdudulot ng tinaguriang walking pneumonia na dahilan ng pagsipa ng pneumonia cases sa China. Kaya walking kasi hindi akala nung may tinamaan nito na meron pala siyang pneumonia. Kasi kaya niya pang pumasok sa trabaho, sa paaralan. Pero pag pinaisamin yung x-ray, teka muna, may pneumonia ka. Nakabantay ang Pilipinas dahil hindi lang China, pati raw the Netherlands. Nag-report na rin ng surge ng pneumonia cases dahil sa Mycoplasma pneumoniae. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Muling paalala ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ilang pang ahensya ng gobyerno sa publiko, tanggapin ang may tupi na 1,000 pesos na polymer banknote. Git ng BSP, magagamit pa rin itong pambayad kahit may tupi na. Hinihikayat din ito ang publiko na ipagbigay alam sa kanila kung may nalalaman silang hindi tumatanggap ng may tuping 1,000 peso polymer bank. Ilang oras lang matapos bawiin ang 7 araw na ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas, 54 na Palestino na raw agad ang nasawi sa panibagong airstrike. Patuloy naman ang pagpapauwi ng ating gobyerno sa mga kababayan nating naiipit sa gera. May report si JP Soriano. Wala pang 24 oras matapos ang huling araw ng ceasefire ng Israel at grupong Hamas. Kabi-kabila na ang mga pag-atake sa Gaza. Ilan ang naiwang sugatan nang tamaan ng mga pagsabog ang ilang kabahayan. Kabilang ang mga minor de edad. Sunod-sunod din ang mga sinusugod sa pagamutang ito sa Southern Gaza Strip. Dahil sa pangamba, maraming Palestino mula sa Gaza ang lumikas na pakanluran. November 24 nang simula ng ceasefire ng Israel at Hamas, kapalit yan ng pagpapalaya sa mga bihag ng dalawang panig. Ginagawa naman ng mga lider ng Qatar ang lahat para maibalik ang ceasefire para mas marami pang bihag ang mapalaya. Samantala, patuloy ang pagpapauwi ng ating gobyerno sa mga kababayan nating apektado ng giyera. 36 na OFW ang nagbalik bansa kahapon. Ika-10 batch yan ng mga Pinoy mula Israel. Makatatanggap sila ng mga benepisyo mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa kabuuan, 335 OFW na ang na-repatriate mula sa Israel. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Libo-libong trabaho sa Pilipinas at abroad ang alok sa job fair ng Department of Labor and Employment.
Sa Maynila, na isa sa 23 job fair sites sa buong bansa, 13,000 local jobs ang binuksan. May mga trabaho rin abroad para sa mga gustong maging nurse, chef, physical therapist at iba pa. May one-stop shop din para sa government requirements gaya ng BIR, NBI, SSS at PhilHealth. Paalala ng DOLE sa mga aplikante, dalhin ang resume at lahat ng documentary requirements dahil maaring ma-hire on the spot. Nagbigay ng update sa kani-kanilang buhay ang mga komedyanteng sina Pokwang at Eugene Domingo sa pagsalang sa GMA Integrated News Interviews. Ibinahagi naman ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera ang kanyang priority sa buhay. May report si Nelson Canlas. Family first. Yan ang motto ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera sa kabila ng kaliwat kanan niyang showbiz at endorsement commitments. Mahalaga rin daw na present si Marian sa mga importanteng milestones ng mga anak. Gaya na lang ng 8th birthday ng panganay na si Zia. Once a year lang mag-birthday, so ibibigay ko talaga kung anong gusto nila. Basta kain ni mama at ni dada. Kayo yung perfect dun sa metaphor na aging like fine wine. Ito naman. Di ba? Oh, fine wine mo pa, aging pa rin yun. Pwede namang tuba na lang. Napuno ng tawanan ang GMA Integrated News Interviews with Eugene Domingo at Pokwang na kanila rin daw fountain of youth. Kaya siguro sabi nila parang ang mga Pilipino hindi tumatanda. Ang bilis nating makarecover, ang galing nating yung maging masaya kaagad. Yeah. So, hindi tayo agad tumatanda. Pero hindi naman daw laging masaya dahil may mga pagkakataon ding nalulungkot sila sa mga pinagdaraanan. Kailangan ko na maging okay. Magto-2024 na, ayoko na magbaon ng, alam mo yon. Doon naman sa Fadir, in fairness, lately nag-effort naman. Hindi ko naman pinagdamot, okay go, banding kayo. Ibinahagi naman ni Uge ang love story nila ng husband na si Danilo Bottoni na isang Italian film critic. Umattend ako ng film festival, biglang lumitaw siya sa harapan ko, literal. Oo. Tapos gano'n siya. Yung ganyan, yung talagang hinarap niya ako. Tapos, my name is Danilo Bottoni. Doon ko na nakita na ang ganda ng mata niya. Anong kulay? Anong kulay? Brown, gray brown, parang gano'n. Green, gray, brown. Oo. Halimaw pala. Ang closeness ni na Pokwang at Eugene mapapanood din sa Metro Manila Film Fest entry na Becky and Badette. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tara, G! Hindi na kailangang mangibang bansa para White Christmas ay maranasan. G tayo sa Mexico, Pampanga kung saan marami nang masusubukan tulad ng glide rink. Panoorin sa report ni Katrina Son. Kapag Pasko, malimit na naiisip ang White Christmas at syempre ang snow. Kaya naman, para mas feel daw ng mga kababayan natin ang White Christmas, binuksan sa publiko ngayong araw ang skating rink na ito sa Mexico, Pampanga. Nagpasample ang ice skaters. Sumayaw sa mga tugtog na hango sa Pasko. Bukod dito, di mawawala ang inaabangan ng lahat na snowfall. Masaya po, masaya. Bakit po? Dahil parang nasa Amerika tayo. Sobrang saya po. Napipil ko na po yung Pasko natin ngayon. Talaga naman na Pasko na at mala White Christmas ang feel sa lugar. I know yung White Christmas hindi siya usual sa Philippines. We only nakikita lang natin siya sa movies. So this time we want the whole family and friends to experience together how it is to have a White Christmas with snowfall and skating. So unang inaakalain mo na sa totoong ice skating rink na napuno ng yelo pero may twist sa ice skating rink na ito dahil ito lang naman ang kauna-unahang synthetic ice skating rink dito sa Pilipinas. Tinatawag din daw ito na glide rink. 300 pesos lang ang babayaran para sa 30 minutes na pagsiskate, kasama ng protective gears at skates na gagamitin. Dagdag atraksyon din ang Ducky Swan na isang pedal boat. Pwedeng sumakay habang namamasyal sa lawas sa parke. Hindi rin mawawala rito ang mga pailaw, iba't ibang rides, maging ang kanilang perya, tunnel of lights. At kapag pagod na sa pamamasyal, may food stalls din dito.
Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Libo-libong buhay na ang nawala sa giyera sa pagitan ng Hamas at Israel at marami ring naipit, kabilang ang ilang Pilipino. Ngayong linggo, tunghayan ang peligrosong pagsundo sa ilan sa kanila na walang bitawang ididokumento ng GMA Integrated News. Sa sumiklab na digmaan, apektado ang marami nating kababayan. Uy, bilis na! Sumasabog, dali na! Ay! Kaya ang malaking misyon, sunduin ang naiipit na mga Pinoy. Kaysa ang GMA Integrated News sa Di Birong Hamon. Isa sa pinakamahirap siguro nito na magiging coverage. Higit isang linggo mula nang sumiklab ang giyera, ikinasa ang mga hakbang. Let's go. At habang nagko-cover kami, let's go. Kuya Kim! Yun, kitang-kita mo yung usok sa taas. Papabalik na kami nito sa Tel Aviv mula sa Region ni Zion. Yung driver namin parang natulala eh. May pumuputok na sa taas. Kami nandoon pa rin sa loob ng sasakyan. Kaya sabi ko, let's go down, open the door. Dito po natagpuan ng maraming mga pinatay na individual, kabilang na po ang 2 Pilipino. Silang 4 na nasawi, kabilang sa 25,000 caregiver sa Israel. Wait lang po. Iisa yung kwento nila eh. Araw-araw, oras-oras, hindi nila alam kung yun na yung time na mamamatay sila. Yung Pilipino, gagawin yung lahat para sa pamilya nila, para matulungan sila. Isang batang 4 na taong gulang sa Lapu-Lapu City sa Cebu ang nakalunok ng 5 piso. Kitang-kita ang nakabarang barya sa lalamunan nito ng ma-x-ray. Humingi raw ito ng pera kahapon pero hindi na nalaman ng ina nito kung may binili ang bata. Hanggang sa ilang beses sumuka ang bata at nakaranas ng pananakit sa lalamunan. Doon na raw nagpasya ang ina na dalhin sa ospital ang anak. Wala pang impormasyon sa ngayon kung nakuha ng barya sa lalamunan ng bata. Paalala sa mga magulang, iwasang bigyan ng mga maliliit na bagay ang mga bata. 24 days before Christmas, dumarami na ang mga pampaskong pasyalang binubuksan para sa publiko. Pero hindi lang dito sa Pinas. Dahil sa ibang bansa, kaliwat kanan na rin ang Christmas paandar. Panoorin natin sa report ni Jamie Santos. 40 talampakan at kumikinang sa asul na ilaw ang Christmas tree na pinailawan sa Malabon. Sumisimbolo raw ito ng liwanag at pag-asa sa buhay. May 21 parol din na isinabit na kumakatawan sa mga barangay sa Malabon. Mas pinabongga pa yan ang fireworks display. Nagningning ang kabisera ng Balanga, Bataan nang buksan ang mga pailaw sa Plaza Mayor, tampok ang European-inspired Christmas decor. Pati kalapit na mga landmarks, makulay ang pailaw. May tunnel of lights at samut-saring mga Christmas icons. Sa New York sa Amerika, halos 800 gingerbread houses ang bida sa exhibit ni John Lovitch na Guinness World Record holder para sa pinakamalaking gingerbread village. Summer pa lang daw ay binibake na niya ang mga yan at itinatago sa kanyang basement. Pagkatapos ng exhibit, ipamimigay na niya ang mga gingerbread house. Sa Germany naman, under the sea ang pamimigay na Christmas tree ni Santa Claus. Binisita kasi niya ang ilang isda sa isang aquarium sa Munich. Kasama ang kanyang helper, nag-dive si Santa Claus sa mahigit 16 feet na lalim ng aquarium para pakainin ng mga isda at ilang pating. Jamie Santos nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako si Maki Pulido para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan ni Atom Araulio, ako si Chino Gaston. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.